Welcome to Donmar TV News Channel. Sa pagiging regional youth namin, may mga namumuno at humahawak sa amin. Ang pinagkaiba lang, ang humahawak sa amin ay hindi from PUP. Ang humahawak sa amin ay mga professors ng UP Diliman at UP Manila. Kaya, noong na-organize ako, 2010 na-organize ako sa legal organization, ginawa akong Secretary General ng Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley o Lakbay CV bilang support group sa loob ng PUP ng mga estudyante mula sa rehiyon at direkta rin na sumusuporta sa Regional Party Committee sa Cagayan Valley. Kaya doon, inorganize ako nung sinabi ko nga sa Senate hearing ni Deo Montes Claros, isang PUP student din. Ano lang siya, mas nauna siya sa amin ng isang taon kasi second year college siya, first year college kami. Doon, na-organize ako noon, 2010. After noon, a year, July 27, 2011, nirecruit ako, hindi na ni Deo Montes Claros sa Kabataang Makabayan o doon sa Underground Mass Organization. Ang nag-recruit na sa akin ay sina Michael Cedric Casano, yung kasama ko na, yung kaklase ko na taga-PUP rin. At doon, after that day ng recruitment, walang sumpa walang panunumpa na naganap doon sa pagre-recruit sa Kabataang Makabayan. Napansin ko kasi parang nagmamadali sila nung time na yon. Kasi nagtatanong ako, saan ba kayo pupunta? Bakit nagmamadali kayo? May ginagawa pa tayo, ganyan. Yung pala, makikipag-meeting sila doon sa mga PUP professors na humahawak sa kanila. Kaya ang ginawa nila, pumunta kami sa classroom, in-open up nila sa akin yung KM. Na alam mo ba na merong merong organization ng mga kabataan na nagpapakasapi ng mga revolusyonaryong kabataan na sumusuporta sa armadong pakikibaka. Ito nga yung Kabataang Makabayan. Nung inopen up nila sa akin yun, na iimbitahan nila ako at ipapakasapi na ako sa Kabataang Makabayan na ito daw yung nagtutuloy ng digmaang revolusyon na inulunsad ni Andres Bonifacio, doon ko lang na-realize na itong legal front organization na to, Lakbay CV, ay nagre-recruit ng Kabataang Makabayan o yung mga sumusuporta sa armadong pakikibaka. Unti-unti, dinadahan-dahan nila sabihin sa akin na ito ay sumusuporta sa NPA. Yan, nang balang araw, darating yung panahon din na makakakita tayo ng mga talagang naglulunsad ng armadong pakikibaka para labanan niya at durugin yung gobyerno. Ganyan. Kaya pagtapos na nirecruit ako nung araw na yon, sabi nila may pupuntahan kami. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngayon, syempre, dahil familiar sa akin yung daanan from PUP, kasi ako taga Caloocan ako from UP Diliman. Yan. Nung pumasok kami doon, galit na galit si Ma'am Joan. Bakit late kayo? Ano nangyari? Hindi kayo nagtitext? Ba't nagpatay kayo ng cellphone? Kasi pag nire-recruit ka po sa KM, automatic yon, tanggal battery, tanggal SIM card ng cellphone kasi daw matitrace, baka malaman nila o marinig o may tracking device yung cellphone, kaya tanggal yon, kaya hindi nakapag-text. Kaya nung pagdating namin doon, galit na galit siya. Tapos ang sinabi na lang ng mga kasamahan ko, sina Michael Cedric, tsaka sina Ann, tsaka sina Nikki, ma'am, may bago kaming recruit. Yun na KM na nga ako. Tapos sige, okay lang naman pala, sabi ni Sir Alan Messina. Nandun kasi rin si Sir Alan Messina. Okay lang naman pala, may bago silang na-recruit. Kaya doon ako naliwanagan na ay ganito pala talaga. Ganito pala, bakit nawawala sila panapanahon? Bakit naglilihim sila? Kasi nung ino-orient nila sa akin doon sa UP mismo, hindi na Ma'am Joan, nung ino-orient nila sa akin na ganito yung organization, doon na sinabi na lihim na organisasyon to, dapat walang makaalam. Kung sino lang yung nakikita mong kasapi ngayon, yung palang makikilala mo. Later on, makikilala mo na lang din o mamimit mo na lang pag may mga meetings, may mga lightning rally, ganyan, may mga underground na mga pagpupulong consultation, ganun yung nangyari. Kaya panapanahon, nag-aaral kami dun sa UP Diliman. Actually, parang ang itsura nga lang namin, tatambay kami sa Sangking Garden, upo kami doon, tatalakayan na kami doon, magbibilog lang kami doon, parang nag-aano lang kami, nag-group study, ganun lang ang itsura. Tapos yung mga, parang mga waiting shed, doon lang kami, tambay-tambay lang. Tapos nagdi-discuss na kami ng Communist Manifesto, ganyan. Tapos
April 2012, doon ako in-invite bilang maging KK. Ang nag-recruit sa akin, sina Ma'am Joanne din at sina Alan Messina. Yung KK, yung kandidatong kasapi ng CPP. Yun na. Sila na yung nagpasumpa sa akin noon. Ang ginawa namin, kasi nauna yung isang kasama ko, si Ann, dun sa lugar. Tapos, parang hinihintay namin sina ma'am, ganyan. Kasi nung time na yon, kung maalala ko, graduation nun sa UP. Kaya nakabarong pa si Sir Alan Messina na pumunta doon sa opisina ni Ma'am Joanne. Kaya nung pumunta kami doon, after na nun, sabi nga nila parang na-technical pa sila kasi nirecruit nila ako nang wala pa akong 1 year sa KM. Kasi dapat, kung petty burgess ka o galing ka sa kabataang estudyante, ire-recruit ka from KM, mula nung na-recruit ka doon, 1 year after nun, ire-recruit ka na kandidatong kasapi ng partido. Kaya nung time na yon, July ako na-recruit sa KM, April nila ako na-recruit bilang kandidatong kasapi. Kaya sabi nila, baka ma-technical tayo. Hindi, okay lang yan kasi 18 years old naman na siya. Ganun yung sinasabi nila. Kaya doon, after nila akong pasumpain, naglatag na sila ng parang flag na maliit ng CPP, ganyan. Tapos may orientation na nakataas kamao kami, na nanunumpa doon sa flag. Tapos, mahinang-mahina lang na kinakanta namin yung international kasi baka nga marinig ng ibang mga katabing rooms sa faculty. Kaya mahinang-mahina lang yon. Tapos doon, after na nun, nag-introduce na sila, introduction na to Batayang Kurso ng Partido, yung BKP. Doon. After nun, di tuloy-tuloy yung ginagawa namin. May binibigay sa aming form sina Ma'am Joanne at Sir Alan na nakalagay na doon IPO works. Yung ideological, political, and organizational works na ito, nandyan nakalagay, ilan ang nabigyan ng gantong pag-aaral? Yung sa radicalization na, pang-ideolohiya. Ilan ang na-recruit sa legal organizations? Mula sa legal organizations, ilan ang nasala at na-recruit sa underground mass organization? Mula doon, ilan naman ang target na magiging kasapi ng CPP? Sa loob ng PUP yun na ginagawa namin. Pero ang nagdadirect sa amin ay mga professors ng UP Diliman at UP Manila. After nun, na-discuss namin na magbubuo ng iba pang mga organizations sa loob naman ng University of the Philippines. Na ganun din yung magiging itsura niya, parang sister organization namin siya. Ganyan. Binuo ang UP Mingan, merong UP Civic, merong UP Kaisa. Ganun yung nangyari. Tapos, from time to time, nagkikita-kita kami ng mga kabataan na yon. At syempre, dahil mas nauna kami at alam na namin yung underground, unti-unti, sabi nila, mag-introduce tayo. I-introduce na natin sa kanila yung tungkol sa underground movement. Yan. Kaya nung 2012, naging kandidatong kasapi ako, paano ako nakarating ng Cagayan Valley? Kasi 'di ba, sinasabi na yung organization namin, advocate ng Cagayan Valley, ganyan-ganyan. Yung mismong si Sir Alan Messina, yung isang secretary ngayon ng Regional White Area Committee ng Cagayan Valley, yan, na na-recruit sa CEGP, sa Kalikasan Youth at sa Kabataan Party List. Yan, si Ka-Ira, yan yung nakasalamin. Ayan, CSU yan, Cagayan State University yan. Ito namang katabi niya na naka-blue, yan si Janos Miguel Gallio, taga NVSU, Nueva Vizcaya State University. Na-recruit din sa Kabataan Party List at ni-recruit namin sa KM hanggang maging kasapi ng CPP at kasalukuyang medical at political guide ng West Cagayan Danilo Ben Command. Tapos si Femi Galapon, si Calirio na from Isabela State University, Etchage, na na-recruit sa Kabataan Party List, later on naging NUSP at nasa Central Front ng Isabela. Yan. Tapos ako, yung maikli ang buhok na katabi ni Calirio na babae, yung katabi ko na maliit na babae, yan si Ma'am Joanne Manzano, na nag-discuss nung panahon na yan ng Rizal in Revolution. Ano daw ang itsura ni Rizal at ano ang tindig niya sa panahon ng revolusyon. Yan. Pero, yan ay in-invite namin siya para
mag-discuss bilang isang profesor sa UP Diliman tungkol doon sa revolusyon. Para ma-agitate yung mga kabataan na hindi lang pala si Andres Bonifacio ang nagre-revolusyon, pati pala si Rizal. Pero point of view niya yon kung paano niya diniscuss. Yan. Kaya, diyan, mulat siya na nagre-recruit kami kasi itong panahon na to, full-pledged party member na ako. Ibig sabihin, dati niya na akong na-recruit sa CPP. Yan. Tapos yung mga nasa likod, from UP Diliman, yung nasa taas na lalaki, yung nakasalamin, yung katabi, nasa taas din ni Ma'am Joanne Manzano na parang babae, pero bakla yan, from UP Baguio. Tapos from St. Louis University, hindi yan nag-NPA. At ito, from PUP rin, College Editors Guild of the Philippines. Yung katabi naman niya, si Mia Valencia, isa sa mga i-present ko noong nakaraan sa Senate hearing. Siya si Kachery, na ang ino-organize niya ay ACT Teachers, na pumapasok sa mga elementary schools para mag-organisa ng mga guro. NPA na rin po siya ngayon. At nasa Cagayan po siya. Tapos ito naman, si Michael Cedric Casano, siya yung nag-recruit sa akin sa KM. Kaklase ko sa PUP, na NPA na rin siya at Intel Officer ng Kumiting Probinsya ng Cagayan. Kaya kung titingnan nyo, hindi lang po UP ang may recruitment. Sige, pababa na po.